Ang paksa ay may kinalaman sa hikmah, may kinalaman sa hikam, al-hakim, the all-wise. Lahat siya ay may kaalaman. Siya ay mayroong kabatiran, mayroong talino, ika nga sa lahat ng anumang kanyang itinagda, sa lahat ng anumang kanyang itinadhana. Okay? Wayan, wa huwa ya'lam, wa huwa hakimun fima ya'muruhu wa yanhaan. At siya ay mayroong karunungan, mayroon siyang talino sa anuman ang kanyang mga ipinagbabawal at sa anuman ang kanyang mga ipinahihintulutan. Sa anuman ang kanyang mga ibinatas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating Panginoon, ang Allah Azza wa Jal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi siya nagtatakda at hindi siya nagpapasya sa anumang bagay na naisin niyang itakda at pagpasyahan. Ito man ay may kinalaman sa legislative na kapasyahan o di naman kay may kinalaman sa tinatawag na universal na kapasyahan, ibig sabihin ay kauniyan o syar'iyan. Universal and legislative na anumang pagpapasya na may kinalaman dito, hindi niya ito ginawa maliban na lamang na mayroong hikmah, mayroong dunong, mayroong wisdom ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bagay na ito. Na kung kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong hikmah na ito mula sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito man ay batas na may kaugnayan sa universal law and legislative law. Lahat ng ito ay mayroong hikmah, anumang ipinag-utos ng Allah, anumang ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mayroong hikmah dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kung kaya, maaaring ang wisdom, ang hikmah na ito, ay ipinaalam at ipinabatid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Umaaring hindi ipinabatid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi ipinaalam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga nilikha. O di naman kaya sa ibang nilikha ay pinabatid niya ang hikmah na ito at sa ibang mga nilikha naman ay hindi niya ipinalam at ipinabatid ang hikmah na ito. Ano man ang hikmah dito, mga kapatid, ito man ay nalalaman natin yung mga hikmah, yung mga dunong, yung karunungan, yung wisdom sa likod ng mga bagay na kautusan at kapasyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anumang kaso ito, anumang kalagayan ito, nalalaman man natin o hindi nalalaman ang wisdom na ito na walang higit na nakakaalam kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang mga mananampalataya ay kinakailangan nating isuko ang ating mga sarili sa anumang kanyang kagustuhan at kapasyahan at batas. Uutos sa mga bagay-bagay at nagbabawal sa mga hikam ay pangmaramihan ng hikmah, ng dunong, ng karunungan. Sa English term ito, mayroon tinatawag na hikmah. Maraming mga example at mga halimbawa na kung saan ay ipinabati sa atin ang hikmah sa bagay na ito at may mga kautusan naman na hindi ipinabati sa atin kung ano ang hikmah sa likod nito, na kung kaya wala tayong pwedeng gawin kundi ay maniwala, isuko, tumalima sa kung anumang ipinag-utos sa atin at anumang ipinagbawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung kaya ay sabihin natin ay lantaran, kumbaga, lantaran na ipinabati sa atin at ipinaalam sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagkakaroon ng hikmah, ng wisdom sa kanyang kautusan ay walang iba kundi yung pag-aayuno. Malinaw yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malinaw sa banal na Quran kung ano ang primarily, kung ano ang pangunahing wisdom sa likod ng pag-aayon. Ito ay malinaw na sinabi ng Allah Subhanahu sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 183 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah, "Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumus siyam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." La'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumunod sa kanyang ipinag-uutos at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumunod sa ipinag-uutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang dalang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan
Inatas ang pag-aayuno sa inyo na katulad ng pag-aata sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng tinatawag na takwa. Upang kayo ay magkaroon ng takwa. So sa kautusan na may kaugnayan sa pag-aayuno ay malinaw na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hikmah, ang wisdom sa likod nito. Ito yung isa lang sa mga halimbawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam mula sa kanya mga kautusan na kung saan ay naging malinaw ang wisdom sa likod nito upang kayo ay magkaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, alam natin ang wisdom sa kautusan na ito bilang isang Muslim, kinakailangan na isukon niya ang kanyang sarili. Kinakailangan na kung saan ay tumalima siya sa kung ano man ang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi porke na hindi niya alam ang wisdom ng isang bagay ay hindi siya dadalima. Dahil ang isang Muslim, nakagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ahzab, chapter 33, verse 36 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Hindi nararapat sa isang mananampalatayang lalaki at maging sa mananampalatayang tinatawag na babae na kapag nagpasya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ay siya ay tinatawag na mamimili kung saan man ang kanyang gusto. At pag sinabi gusto-gustuhin niya, susundin niya. At pag hindi naman, hindi siya susunod. Hindi yan ang katangian ng isang mananampalataya. Anumang pinagpasyahan ng Allah at anumang pinagpasyahan ng kanyang propeta, kinakailangan isukon niya ang kanyang sarili sa mga batas na ito. Tumalima siya sa mga batas na ito. Bakit? Dahil katotohanan at katiyakan, hindi mag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala na maliban lamang na ito ay nakakabuti sa kanyang mga nilikha. Ito man ay may kinalaman sa kabutihan physically, spiritually, individually, socially, at iba pang mga